kaya na wala pong ganun instruction. Instruction! Sinabi na nga itong dalawa, tatlo na nga sila nagsabi. Ano, ginagago mo kami dito? Hindi po. Akala mo magaling ka ng investigador? Sir, hindi po. Hindi po. Demet, Hindi po. Hindi po. ha? Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na, pati si General Sermonia. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong, pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo pa lang, pangising-isi ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Usasan mo at ipaparepinis nyo. Kita ang isang tao na naka-tactical SWAT gear na tinututok ang kanyang mahabang baril o assault rifle. Sa pangalawang larawan, kita ang isang grupo ng armadong lalaki kung saan may ilang nakasibilyan, may ilang naka-uniforme ng pulis, at may ilang naka-full tactical SWAT gear. At biglang pinaulanan ng balas kahit wala itong ginagawang masama. Sa totoo lang po, na wala pa ngang isang linggo, panibago na namang kabataan ang napaslang sa kamay ng trigger-happy at abusadong pulis. Nakakapagod na. Ilan bang pamilya ang mawawala ng anak, magulang, kapatid o asawa bago matigil ang patayan? Buhay ng kababayan natin ang nakasalalay sa mga prosesong dapat sinusunod ng PNP. Ito po, sinabi niyo po sa inyong sworn statement na pagdating namin sa lugar ay nakita namin ang tao na nakasakay sa bangka na may layong humigit kumulang na 10 metro mula sa aming kinatatayuan at agad namin siyang pinakiusapan nang kumaari ay lumapit siya sa amin at sumuko na. Na sa halip na sumuko siya ay biglang tumalon sa ilog at pagkatapos ay nakarinig na lang kami ng sunod-sunod na putok ng baril mula sa aming mga kasamaan at agad akong sumigaw ng tumigil na kayo sa pagpapaputok. That's your sworn statement, right? Yes po, Your Honor. Yan po yung napirmahan ko po. Okay. Now, let me show you a video. Sa video na ito, Pong victim po ay hindi po namin nakita. paano siya mabaril kung hindi siya nakita? Your Honor, ang pagbaril po ay patubig po, patungo po sa tubig. Kaya nga, so binaril nyo kasi sa akala nyo siya rin suspect. So gaano kalayo yung victim ninyo at saka yung mga pulis ninyo? Gaano kalayo ang distansya? Your Honor, hindi po namin nakita yung victim. Pero mula po dun sa Hindi nga bangka, yung distansya nga from bangka and then kung saan nakatayo yung mga pulis ninyo na nagbaril sa tubig. Sabi mo. nakita ko po, Your Honor, mula po mga umigit ko lang 10 to 15 meters po. 10 to 50 meters. So doon mo pala masasabi na magkahawig yung victim at saka yung suspect sa ganung kalayo. Malalaman nyo na agad kung magkahawig o hindi. With that far? 15 meters? Hindi po, Your Honor. Oh. Your Honor, wala po akong nakita na tumalon po dun sa... Nahulog siya, di ba? Nakulong kayo sa tubig, di ba? Nag-warning shot kayo. Pero mag-warning shot kayo, nag-warning siya, o pag-warning shot, tinamaan siya, kaya siya nahulog. Paano siya napunta sa tubig pa bangka? Hindi nga po natin nakita, Your Honor, na may tumalon sa bangka. Ang nakita lang po namin nag-iisang tao na si Sunny Boy. Nakita nyo sa tubig na. Wala po kami nakita nasa tubig po. Your Honor, sinabi po ni Sunny Boy nung siya po ay mapalapit na sa amin at usap na namin na tumalon daw po yung kanyang kasama. Okay, we can stop it. Yeah. Doon pa lamang may kita yung contradiction mo, Captain Carpio. Nung in-interview kita, sabi mo wala kang nakitang tumalon. Sa iyong sworn statement, may nakita kang tumalon, pinasuko mo pa. So, maliwanag na ikaw ay isang sinungaling. Nagsinungaling pala, matanong ko lang. Your Honor, yung pong una pong statement po dun po sa affidavit ko po sa criminal po. Your Honor, simula po nung August 2, nung pong mangyari po yung unang shooting incident, wala pa po akong masyadong tulog, kain, hanggang sa mapile po namin yung kaso, hanggang sa hindi ko na po masyadong naunawaan. At sa po ang sabi ko,
identify namin yung 6 na pumutok na yan at gusto ko na po talagang papailan ng kaso po. So ginagamit mo ngayon ang dahilan na wala kang tulog, wala kang kain, kaya ikaw ay nagsinungaling doon sa iyong sworn statement. And you are trained bilang isang policeman na dapat ang sworn statement mo ay tumpak, precise, before you even signed. For the record, saan ang totoo doon na statement mo, yung sworn statement mo, yung sinabi mo sa hearing? Saan doon ang totoo? Your Honor, yung pong sinabi ko po na hindi ko po nakita yung pong pagtalon po. So you stick to that, ha? Yes po, Your So, Honor. pwede mo naman yung baguhin yung sworn statement mo. I-recant mo yun at mag-execute ka ng panibago. Kaya mo gawin yun. Di ba? Yes po, Your Honor. Okay. Your Honor, makasingit. Pag binago niya, perjury yan. Well, Kasi pinapasalaysay niya yun eh. kakasuhan pa natin siya kung perjury. Kung Babaguhin mo o hindi mo babaguhin? Ngayon parang sabihin mo sa amin para alam na namin kung paano namin atakihin yung estilo mong bulok. babaguhin mo o hindi? Your Honor, yun po ang katotohanan po sa akin po na hindi ko po talaga nakita po na may tumalon po dun sa bangka po. So, Paniwala po. panindigan mo yun. And then kumukontradict doon po sa sinabi ninyo last hearing natin. Tama? Kasi sabi mo rin sa akin noon na si Bolivar at Jemboy ay magkahawig. Remember? Sinabi mo yun. Pag i-deny mo, makukontem ka ulit. You said that. Yes po, Your Honor, kaya ako lang po. Okay. Sinabi mo yun. Kasi nga, kaya binaril ng mga tao dahil napagkamalian, ng mga tao mo napagkamalian na si Jimboy ay yun yung hinahanap yung suspect na si Bolivar. Pero later on, sabi mo, nakita mo at pinapasuko mo dito sa front statement. Ang daming inconsistencies sa statement mo, Captain Carpio. Okay. Kaya po ako napunta doon kasi sunod-sunod na putok po yung narinig po namin. Meaning, arresting team yung grupo ni Carpio talaga. Yung 4 na kasama niya ang pulis. Your Honor, opo sir. Tapos kayo, security lang kayo. Nasa likod, back up. Opo sir. Tapos narinig yung putukan, putok yung 4, nakita mo. Nung narinig ko na po yung sunod-sunod na putok, bilang sang SWAT, iba po kasi yung namin, presumption namin. Tumakbo po ako doon sa area. Tumakbo ka. Opo, tumakbo po. Kasama mo yung team mo. Bali, kasama ko po yung dalawang team ko. Napag-iwanan ko sa may gilid. Namalayan ko na lang po na sumampa na rin po sila sa may pader. Okay. Then, habang inawat ko po si Police Staff Sergeant Maliban na pumuputok, bawat putok niya, sabi niya, labas. Doon ko po nakita yung ating testigo, si Sunny Boy, na nakahubad po. Hindi mo napigilan. Sir, napakalayo po namin sa isa't isa. Ang ginawa ko na lang po, sir, pumatong po ako doon sa may sa may river wall. Tumayo po ako doon para iwagayo yung kamay ko. Hudyat po na itigil po nila yung putok. Na-identified na positive would be the firearms of Corporal Blanco, Teka. Executive Master Balais, Balais. Patrolman Mangada, and Mada. Patrolman Staff Sergeant Esquilon. Okay. Yung mga baril po nila, Your Honor, ay nag-positive po sa gunpowder rest. Bakit nag-negative kay Maliban? That would be Baka explained. ibang baril ang sinabit ni Maliban for SOCO test. At saka ni Sir Bubayong, crime Mr. lab. Chair. May follow-up na question sana ako, Mr. Chair. Yes, go ahead. Meron bang na-recover na tingga sa katawan ng biktima? Sir, autopsy report has no mention of found bullets, sir. Yan, SOCO. Sino bang SOCO doon na nag-process noon? Malaman ba ninyo kung M16 o 9mm o 45 ang bala kung walang na-recover? Based on the based on the wound? Based on the gunshot wound? Ano-ano po yung mga tama? During process po sir namin, negative po sir kami nakuha ng any evidence po sa crime scene. Wala po kami nakuha. Kahit man lang empty shell?
Negative po, sir. Oh, sino namulot doon ng empty cell? Gaano kayo katagal dumating doon sa crime scene? Nag-arrive po, sir, kami ng 8:15 po. Okay. 8:15. Ng gabi po. Gabi na. Yes, sir. Alas 2 pa, alauna, 1:45 pa nangyari yung... No, sir. Barilan. Your Honor, sir, ang call po sa amin, sir, ay nakareceive po ko, sir, ng 7:15 po ng gabi po. 7:15 po ng gabi. Anong nakita na yan, napatay, na recover ang patay, saka kayo pumunta? Yes, sir, kasi po, Tinawagan kayo? Your Honor po, ang request po sa SOCO is coming from the Station Tactical Office Center is founded body po. Yung pong request po sa amin. Mr. Chair, Founded body. Mr. Yes, Chair. go ahead. Okay. Doon po sa entry and exit Umupo kayo, umupo kayo. ng bala sa katawan ng biktima, much malalaman nyo whether that's 45 or Armalite. You know that, right? Or 9mm. O pag 45, malaki ang butas pag exit. Ganon din sa Armalite. Ibang klase din sa 9mm. You should know that. Your Honor, for info O po, pare-pareho na lang. Your Honor, for info po, yung aming pong forensic unit ay hindi po nag-conduct ng autopsy examination po doon sa victim. Bakit hindi? Based doon sa aming nakuha po, sir, ng information sa IOC, yung family po ay nag-refuse na mag-conduct po ng autopsy po sa amin. Why? Hindi po namin alam, sir, kung what is the reason po. Sana inimbitan po natin yung family dito, Your Honor, para pwedeng contradict yung kanyang statement. Kasi yung family, they'll be more than willing to cooperate dahil sila... Nasa online na, Pwede natin nasa online makausap? yung mother ni... Pwede natin makausap. Kasi nung last time I talked to the family, very cooperative sila sa PNP sa ginagawang investigation because they want to find the truth. Now what you're saying here is sila mismo ang ayaw mag-cooperate. For me, that's Yes. a lot of nonsense. Pwede natin ikuan? Pwede natin Miss mag-usap? Baltasar, ma'am? Pertinent sa line of questioning nila kasi meron po akong information sa forensics expert na si Dr. Raquel Fortun na ayon sa kanya, yung cause of death was craniocerebral injuries due to perforating gunshot of the head with asphyxia from drowning as contributory cause. Kaya po mamaya gusto ko rin itanong bakit hindi po sila nag-administer ng first aid? Bakit 3 oras bago na-recover yung katawan ni Jemboy? Maari po kasing buhay pa rin si Jemboy nung nahulog siya sa tubig. I think, Mr. Chair, nandyan Yeah. po si Miss Roda. Ma'am Roda, totoo ba yung sinasabi ng mga pulis dito ngayon na tumanggi kayo na ipa-autopsy ang inyong anak? Iningil po yung pamilya ko ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko. Hindi po kayo tumanggi sa Hindi alok po. ng PNP na autopsy yung bangkay ni Jemboy. Okay. Hindi po. Nagsisinungaling ka naman. Baka gusto mong ikaw kasama sa ipapakontempt namin at pakulong dyan sa baba. Nakakuha po kami, sir, ng statement po. Binigay po ito ay galing po sa IOC po natin. Sino po? So statement galing kay Ma'am Roda o so statement ng mga tao mo? Ang pagkakaalam po, sir, dito po ay galing po ito sa kapatid po ni Jemboy po. Kapatid ni Jemboy. Apo, sir. Apo. Anong sinabi? Anong sinabi yung statement? Para po sa kinungkulan, ako po si Geraldine Tolentino, kapatid po ni Gerald Jemboy Baltasar, napagdesisyonan na hindi na po namin ipapa-autopsy ang aking kapatid dahil sa kagustuhan po ng aming pamilya. Maraming salamat po sa Pangunawa. Nakasign po siya. Mr. Chair, Yeah. sa kasong ganito, sino dapat ang pinakikinggan? Di ba dapat yung nanay versus yung kapatid? Actually, Your Honor, itong binigay sa aming No, just answer my question. Nandiyan yung nanay, tapos nandiyan yung kapatid. Sino dapat ang unang ilapitan nyo? Sino dapat ang unang kinonsulta ninyo? Di ba dapat ang protocol is the mother or the father and then next in line yung mga kapatid? Your Honor, wala po, as per sa IOC natin, wala po yung mother ni Jemboy po. Wala yung mother ni Jemboy dahil Hindi po ko alam, sir, kung saan po yung mother niya. Ito pong statement, sir, Your Honor, ay galing po ito, sir, sa IOC. Binigay lang po sa amin to para inform kami na
na hindi na po nagpapa-autopsy yung pamilya po ni Jemboy. Basta, dali sa tutulpo. Ma'am Roda, wala ka daw doon? Totoo ba sabi ni Pulis, wala ka daw doon, kaya ang anak mo lang na si, ang pangalan? Ang pangalan nun? Geraldine, ang nagsabi na ayaw na daw ng pamilya na magpa-autopsy. Totoo ba ito? Hindi po. Nandun po yung anak ko, nandun po yung asawa ko, si Jesse Baltasar. Buhay pa po yung asawa ko. Dapat meron din siyang karapatan na tanungin kung ano po yung gagawin sa anak ko. Hindi lang po, bata pa po yung anak ko, 21 years old. 21 lang po yun si Geraldine. Okay, thank you. Mr. Chair. So, sandali lang po. Yes, Okay, so, Tulpo. nandun pala yung tatay. Diba? Dapat mother and father ang inuuna ninyo. So bakit niyo pinuntahan o tinanong yung 21 years old na kapatid versus dapat yung tatay? Because the tatay was there. In fact, Your Honor, for the clarification po, ang naggagawa po ng kanyang statement at kumuha ay yung ating mga IOC. Oh, sige, sana ang IOC. Wala ka. Wala po, sir. Bibigyan ka lang. IOC. Sino nakausap mo? Yes po, Your Honor. Yung kasi pong yung pag-verify po namin dun po sa Kalea Funeral Homes o Funeral Service. Meron na po doon na parang waiver na piniramahan po si Geraldine. Na hindi po namin alam na pumirma pala siya doon. no, ang sinasabi namin dito, kapag merong ganito mga sitwasyon, krimen, para lapitan yung mga relative, ang unang nilalapitan ay yung tatay-nanay. Kapag anak ang namatay o kailangan ko na ng clearance, tatay-nanay. Next in line, yung kapatid. So bakit yung kapatid ang inonor nyo yung kanyang waiver nang hindi nyo man lang kinukonsulta muna yung mas nakakatanda na dapat sa protocol siya munang inuuna yung tatay? Ba't hindi nyo ginawa yun? Nagulat na lang po kami na na-pull out na po pala yung kadabir. Na hindi po kami na-impormahan nung August 3 po. Kaya nga, kahit na na-pull out na yung cadaver, pero dapat kayo ang lumapit doon sa tatay para sabihin, Sir, kailangan namin autopsy yan para sa ginagawa namin investigasyon. Ang nangyari, nakinig kayo doon sa waiver ng anak na for all we know, baka kasama yun sa tinakot. Kaya pumirma ng waiver. At saka isa pa, bata pa siya. Sabi nga ng Ma'am Roda, 21 years old. Hindi nyo, again, nasunod ang protocol dito. Nagpadalos-dalos na naman kayo. Isa pa po nasabi sa akin nung dumalo po ako sa Lamay, sa Burol ni Jimboy, nabanggit din sa akin na may nagsalita pa raw isa sa mga pulis na plantahan ng droga ang bangkay ni Jimboy at sinipa-sipa pa muna para mas siguro na siya'y patay na. At ang dumive sa ilog para i-retrieve ang bangkay ay hindi pa mga pulis, kundi yung tubing ni Jimboy. Mr. Tama ba, Chair. ma'am? Ma'am Roda? Opo. Panindigan niyo pa ulit yung statement na yan? Opo. Saka po baka Sa hindi niya Tsuhin? nakita Anong pangalan po ng Tsuhin? si Kuya Nick po. Gusto ko malaman na Miss Roda Baltasar kung sino yung pulis na nagsipa-sipa ng patay na yon at ako mismo sisipain ko sa harapan mo yung pulis na yon. Ibigay mo sa akin yung pangalan, ha? Ayaw kong gawa-gawa tayo ng kwento dito. Siguro natin na totoo yung sinasabi natin. In fairness naman, sa lahat, gusto natin na mabigyan ng hustisya si Jimboy. Pag maibigay mo yung pangalan mo sa akin, kung sino yung pulis na yon, at ako mismo sisipa ng pulis na yan, please, pakibigay ng pangalan. Sige nga, sino yon nagsipa ng patay? Hindi po siya pulis. Sino siya? Ano po, parang asset po ng ng mga pulis. Parang asset ng pulis. Opo. May pangalan ka? Meron po kami Ha? meron po siyang picture. May picture. Opo. Nagpapit yung picture, hawak mo? Ginulpi nga po siya ng mga taong bayan dahil sa ginawa niya po sa anak ko eh. Dahil patay na nga po yung anak ko, tapos nilagay niya pa po sa bura. Tapos po, gusto niya pang ng droga sa Jimboy. Hippie. Sino hippie? Si Pupulis. Hanapin mo itong tao na ito. Asset Tapos ng ninyo ito.
Senator, tapos po, ang balita po namin, dinala po siya sa police station, pero wala na po siya doon. Wala na po Sino, siya. yung tao? Opo. Yung tao na nagsipa kay Jimboy, dinala sa police station? Opo, wala na po siya. Hindi na po namin alam kung saan na po siya napunta. Kasi nabanggit niya sa akin noon ni Ma'am Roda na pinabayaan na nila for several hours yung bangkay na nakalubog sa ilog until na dumating po yung tiyuhin ng biktima para yun po ang nag-ahon. Contrary do po sa sinasabi ng mga pulis na sila ang nag-ahon doon sa bangkay. Kasi they conducted the paraffin test on the victim's hand. Yes. Pero doon sa mga operatiba na nagpaputok, hindi kayo nag-conduct ng paraffin test. So gusto niyo palitawin na yung bata ay nagpaputok at may balak pa sana kayong plantahan siya ng baril. Bakit ganon? Yung biktima na pinagbabaril, walang kalaban-laban na mga pulis ninyo, may Armalite, may 9mm and 19 and all, hindi niyo po pinarapin test sila. Na very clear na nagpaputok, ayon po mismo sa dalawang opisyalis ninyo, Captain Cruz at Captain Carpio. Pero yung victim na pinagbabaril, pinarapin test ninyo. Isa na naman yung violation ninyo, isa na naman yung nakataas kilay ng mga Pagkatapos po ng makapait na insidenteng iyon, nangangamba din po ba yung pamilya ninyo sa inyong seguridad? Kaya ako po itinatanong dahil may mga bali-balita din po na may umaaligid sa pamilya nyo at sa mga witnesses. Yan po ba ay kasama din sa dinadala nyo sa ngayon, Miss Roda? Opo, natatakot po ako sa pamilya namin. Kasi nga po, di po namin alam, di ba po marami sila, 20? Ano po laban namin na isang pamilya po lang namin? Di po namin alam kung natutulog kami, baka mamaya, pagbabaril na lang po yung bahay namin. Eh po ko nakatakot. Huwag po kayong mag-alala, Miss Roda, ha? Andito ngayon yung number 2 ng PNP, General Sermonia. Please, maawa kayo, namatayan na ng anak, naghanap ng justisya, tapos ngayon natatakot pa sa buhay nila, baka balikan. Ano na klaseng PNP meron tayo kung ganun sila katakot? Please, mag-effort kayo. Chief of Police, District Director, puntahan nyo. Pag may mangyari pa dyan sa pamilya na yan, mananagot kayo dito sa komite na ito. Ha? I-picture ninyo. Kausapin ninyo kung anong kailangan nila na para ma-appease yung kanilang takot sa buhay. Puntahan nyo, makiusap kayo. Kung lumapit kayo sa Barangay Kapital, lumapit kayo sa LGU doon, pasabay kayo doon para magkakaroon sila ng peace of mind. Kawawa naman, namatayan na, wala pa hustisya yung anak, tapos ngayon, natatakot pa sa buhay nila. Ano ng klaseng, Ma'am Roda Baltasar, ako po magbigay sa iyo ng assurance, ha? Andito yung mga chief ng PNP, galing sa Chief of Police ng Nabutas, hanggang sa District Director ng Northern Police District at saka yung number 2 man ng PNP ng Deputy Chief of Administration. I will hold them responsible and accountable kapag may mangyari sa pamilya ninyo. Pangako ko yan sa iyo. Kaya dapat sila magsumikap na mawala yung threat sa buhay ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan namin to sila at siguruhin nila na secured kayo. I cannot forgive kung sino ba yung pulis na yan. Sasakalin ko yung pulis na yan kung sino yung pulis na yan. Makatikim sa akin yan. PNP, pakisagot. Bakit pinabayaan nyo ng ilang oras na nakalubog yung bangkay hanggang sa dumating yung uncle na si Mr. Nick Guillermo na siya pa mismo ang nagsisid sa bangkay? Captain Carpio? You were there, tama? Si ikaw medyo exempted ka na konti, hindi ka masyado marunong lumangoy, sumisid. Siyempre, mahirap na masisisid ka sa isang bangkay na hindi ka marunong lumangoy, baka pati ikaw lumubog. Okay. How about your people? Your Honor, wala pong nakita po kasi nung mga time na yon na lumubog po doon sa tubig. Wala nakita. So kung walang nakita na lumubog, dapat sumisid nga kayo. Hanapin nyo doon sa ilalim kung kinakailan kumuha kayo ng fragman. Kasi 3 to 4 hours ata nakalubog yun. Until na dumating yung si Uncle, na sumisid si Uncle at nakita ni Uncle.
Your Honor, hinahanap naman po namin kasama si Captain De La Cruz po. No, ang sinasabi ko po sisid. Iba po yung sisid, iba po yung hinanap-hanap nyo sa paligid. Dapat nakita nyo, tumalon sa ilog, pinagbabaril, hindi na lumutang, sinisid nyo dapat. Sabi mo, ikaw hindi ka masyado marunong maglangoy, yung mga tao hindi mo alam, pero dapat sumisid sila, hinanap. Which you didn't do for so many hours until dumating si Uncle for the end time. Why? Yun po, Your Honor, hindi iniisip po namin na kung baka po ito ay since bankero po, baka po nakatakas po o nakaalis po. Nakatakas, Alam ko 19 kayo nakapaligid, paano makatakas yun? Given the fact na pinagbabaril nyo, and then you should assume na tinamaan yun pag hindi na sumisid, pag hindi na umahon. 3 hours? Hindi umahon? Gusto ko po, Sir Idol. Yung Ma'am. asawa ko po pumunta po doon, yung nabalitaan niya po na nabaril po yung anak ko. Gusto po ng asawa ko na sisirin yung anak ko, pinagbawalan po nila. Bawalan po sila. Mga ilang oras po, ma'am? Ma'am Roda, ilang oras po sa inyong palagay? Ano po yung mga 2:30, siguro mga 1 oras pa lang yung anak ko sa tubig. Mga 2:30 po. Yung po sinabi ng asawa ko. Tapos po pinagbabawalan sila na na sisirin baka daw nakalangoy daw yung anak ko. Yung Tapos Jimboy, nag-aabang po sila doon sa may tulay. Doon po nila inaabangan yung anak ko na lumutang. Hindi na po lumutang yung anak ko hanggang ilang oras na po. Kung nahanap po sana ng asawa ko yun, buhay pa sana yung anak ko. Bukod sa magkaiba din yung kwento nyo, sabi nyo po, Captain Carpio, hindi nyo hinanap. Sinasabi nyo, Captain De La Cruz, hinanap nyo. One step backward. Di ba sa plano, yung IOP nyo, Intelligence Operation Plan, di ba sabi nyo kanina yung objective, arestuhin si Reynaldo Bolivar, tama? So nung binaril ng mga tao nyo, yung pinaghinalaan yung si Reynaldo Bolivar, lumundag o nahulog siya sa tubig at pinag-ulanan nyo ng bala, then hindi na siya umahon, di ba dapat hinanap nyo para masabi nyo kung mission accomplished o hindi na nakuha nyo yung Reynaldo Bolivar? Yun nga po ma'am, hinanap po namin, pumunta po sa bangka, tapos pinlashlight din po yung paligid po nung ilog, at yung mga kalapit na bangka po, tinignan din po namin na baka mamaya nagtago lang po doon. So ngayon sir, sinasabi nyo, hinanap nyo. Pareho na ang kwento nyo ni Captain De La Cruz. Yes po ma'am, yun naman po yung sinabi ko po ma'am na hinanap naman po. Pero bakit pinagbawal? Sinasabi ni Miss Roda, pinagbawal yung asawa niya, yung ama mismo ng bata, na sumisid at hanapin din yung katawan ng anak nila. Hindi ko po alam ma'am kung sino po yung nagbawal sa kanya ma'am. Mr. Chair, Mr. Chair, masasagot ko yun sana. Pinigilan po nila na sumisid because they want to make sure na patay na talaga yung bangkay. And then adding to what she's already said earlier, na nung may ahawon, sinipa-sipa, para masiguro talagang dead na yung pong biktima. aresto ba ang pakay o mapatay din siya? Aresto po ma'am. Kung ang nangyari ay nakapatay ng tao na later on sabi nyo mistaken identity, yun na nga, bakit hindi ka agad kinuha sa tubig? Doon po kasi sa autopsy report ni Dr. Fortune, posibleng buhay pa si Jemboy. Bago dahil sa mga sugat niya, yung tama sa kanyang katawan at pagkalunod, ay tuluyan na siyang namatay. Hipi, may nakita, nag-report yung tao mo na may tumalon doon at pinaputukan yung tubig. Hindi ka mag-isip na baka tinamaan sa katawan yung tao kaya hindi na lumutang. Hindi ka nag-effort na hanapin ninyo hanggat pakita nyo? Your Honor, 1 p.m. po nangyari yung putukan at wala pong sinabi sa akin na may follow-up operation o nangyaring putukan. Nalaman ko na lang po, Your Honor, 4 p.m. na. Inili sa akin. Hindi mo alam na may lakad yung mga tao mo? Hindi po, Your Honor. Wala pong nag-report sa akin, pati po yung team leader, Your Honor. Kanya-kanyang lakad na lang? Yun ang lumabas, Your Honor.
Pati po yung resulta ng operation nila na may pinutukan sa tubig, wala po siyang nireport sa akin, Your Honor. So, ito yung picture ni Bolivar. So may dala-dala kayong picture. Siyempre, suspect nyo ito, tinatarget nyo, may dala kayong picture. So, hindi pa ba sapat ito na titingnan yung picture ni Bolivar versus yung pagkumpranta nyo kay Jimboy na magkaiba na para sana naghunos dili kayo? Pwede ba natin pagdikitin yung picture ni Bolivar at saka ng victim? Malayo po eh. Granting na si Bolivar yun, yung nandoon sa bangka. Dapat di pinap- Kailangan bang barilin ka agad o paputukan ka agad? Hindi naman. Wala yan sa police operational procedure ang pag-aresto. Kung nakumpranta nila si Bolivar at tama yung ginawa ng procedure, tama ka Mr. Chair, buhay sana itong si Jimboy. Ito yung masakit Mr. Chair, Sen. Riza, yung victim na parapin test. Samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparapin test at tumanggi pa. Yes, Your Honor. Hindi po sila parapites. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo nung hindi nila ginawa? In-expect ko, Your Honor, bago namin i-inquest yung 6 na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, ha? Nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hippie eh. Kung sinabihan mo yung, sasama mo yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparepitis nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po hinasa. Isang, wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hippie ka? Your Honor, Tao mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, sasaan nyo yan? Pagkatapos, parapintes nyo. Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipi dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo. Napakasimpleng investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapintes. Tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Carpio at De La Cruz. Ako, kahit na hindi ko nakita, sigurado ako pinagpupulot yung empty shell doon ng mga tropa ninyo. Bakit wala nakita yung suko, kahit isa man lang? So kung pinagpupulot ang mga empty shell, meron kayong intensyon na itago ang katotohanan. Hindi man kaya conclusive yun. Hindi conclusive evidence, pero ginawa niyo sa patay. Meron kayong pagdipinsa na kung nagpositive yung patay, nagpositive ba ang patay? Sir, based on the scientific reports are negative po. Hindi nagpositive. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka, nirequest mo yung suko na iparapintis yung patay. Tapos, itong mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapintis. Your Honor, we did not request the paraffin test of the victim, Your Honor. Mr. Chair. Sino ang nagpaparapintis sa victim? Your Honor, the so-called themselves, Your Honor. That was based on our sound judgment and in good faith. Considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these 6 suspects, Your Honor. Sorry, Mr. Chair. nakakapikon itong si Captain Arabejo sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain Boy Tepase, protocol na iparapin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-isi ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman.
Asintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Cermonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun, base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapintes at mismo kinukontra ng kanyang chief o police ng Nabotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Terate Pase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tipase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Sir, ang alam po po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tama ang ginagawa nyo. So ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to eh. Yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Gusto na gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na, pati si General Cermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Cermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon, na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na iparapintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Dati ngayon, sinabi mo na may order ka na ipaparapintes. Tapos sabi niya kanina, wala daw order. Sino sabi na totoo? Your Honor, Mr. Chair, marami pong nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor. So narinig mong utos si Hippie na ipaparapintes. There was no order, Your Honor. Ha? There was no such order, Your Honor. There was no such order. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay. Pwede ba mabakapan who are those witnesses para ipakontempt ko nito ngayon mismo? Sige. Yung Chief Operations Officer ko, Your Honor, si Captain Mundihar, Your Honor. Pupuntahin dito. So both of them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa nag-corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Cite him in contempt para makulong. Nasaan yung Nakatay dalawa? tanga kanina pa. Okay. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang dalawang testigo na talagang pinagsabihan kayo na para pintest. And alam niyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours ginigiba yung sinasabi mong after one day, mababaliwala na o baka mag-negative na. Eh sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours pwede pa. See, tad-tad ka ng kasinungalingan. Ano yung pagtakpan yung mga kasamahan ninyo? I have to do what I have to do para baguhin itong mga bulok na sistema sa ating kapulisan. Saan nagkulang ating pulis? Recruitment, screening, neuropsychiatric exam, training, etc., etc. Now, we really have to change. Because if we do not, then masasayang lang po itong mga pag-uusap natin dito ngayon. And we have to craft laws na para matulungan sila, magkaroon sila ng tools not only to protect our citizenry, to protect themselves as well. Para hindi sila basta-basta mapagbintangan na lang na ginawa na samantalang hindi naman nila ginawa. May ganun mga kaso na napagbibintangan kayo. That's why we have to come up with laws
to protect both sides. Kasama na nga dyan yung body-worn camera na hindi naman sinusuot. Na at that time, hindi sinuot ng operatiba at sinabing sira. At meron akong pinapasambil na kapag merong insidente na pinatay ang camera o sira ang camera, CCTV or body-worn camera during operation or during critical moments, makukulong yung police pati yung kanyang supervisor. Before the said operation, the body-worn camera suddenly stopped working unknowingly. And due to the sudden incident, the undersigned did not notice that the body-worn camera already stopped. Yung uncle ni Jimboy na si Nicanor Guillermo, imbitahan po namin siya, baka pwede ka makatulong sa amin para makapunta siya dito sa hearing na gaganapin natin next week. Pwede ba siya, mga Monday, papuntahin natin dito? Si Nicasio Guillermo. Ha? Para pakinggan natin yung size niya. Anyway, to be announced pa pala yung schedule. Inform lang namin kayo sa schedule. Thank you po. Salamat ha. Salamat. So, Captain Anthony Mundihar. Mag-out muna kayo. Mag-take out. Yes, mag-administer mo ng oath ang COMSEC. Dalawa kayo dyan? Sino yung isa kasama mo? Sino yan? Kasama ko po si Major Edwin Puertes. O kayong dalawa, mag-administer ng oath si COMSEC. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation, sirs? Yes, sir. Thank you, sir. Please take your seat, sir. Mundihar. Police Captain Mundihar. Yes, sir. Nagsabi dito si Colonel Alan Omipeg na nagbigay daw siya ng instruction kay Captain Juanito Arabijo, yung investigator niyo dyan sa stasyon ka ba? Investigator ka ng station ng Malabon, ng Nabotas. Sinabi siya na ipa-subject to paraffin test yung 6 na police na involved sa shooting incident. Ngayon, nirefute ni Captain Arabijo na there was no instructions given to them. So sabi ni Colonel Umipig, meron siyang witness na nakarinig nung binigyan niya ng instruction si Captain Arabijo. Ang witness niyan ay ikaw at si Major Fuentes. Puertes. Nasaan ka na? Yes, sir. So ngayon, totoo ba na narinig mo na binigyan ni Colonel Umipig ng instruction si Colonel Arabijo, Juanito Arabijo, na mag-conduct ng paraffin test? Do you confirm or deny? I confirm, sir, na meron pong ganyang instruction po, sir. Narinig yun ni Arabijo? Yes, sir. Nandun si Arabijo nung binigyan ng instruction? Yes, sir, meron po. Narinig niya? Yes, sir, kasama po siya sa meeting po, sir. Pinatawag din po ni COP po yan, sir. Nagkaroon po kami ng emergency meeting noong August 3. Tungkol po sa kaso po na yan, sir. At Okay. kasama po doon sa binanggit po doon, yung standard protocol, kasama po, sir, yung paraffin test po na binanggit po. Tanungin kita, nung binigay ni Colonel Umipig yung instruction na yan, nakikinig ba si Captain Arabijo? Yes, sir. Yes, sir. May mga photographs pa po yan, sir. So therefore, you are lying, Captain Arabijo. Your Honor, can I answer? Huh? Can I answer, Your Honor? Yes, go ahead. Sir, we have a conversation with our chief of police. And I quote, prepare kung pwede pa ipaparapin test mga yan. Ito sir, nangyari ito, August 10 na po ito, which is highly impossible na po na mag-request kami ng parapin sa mga suspect kasi dapat within 72 hours lang po. So sir, ito, yung kanyang defense dito ay
Sandali. Anong date yung nag-conference kayo? Na binigyan ng instruction? August 3 po, sir. August 3. August 3. Ha? Huwag kang patayo-tawa. Nagagalit si Tulpo sa iyo po. Yung para nakaluko ka. Ha? Akala, is this a laughing matter? No, sir, no, sir. Ha? No, sir. Bakit pa smile ka? Kasi sir, hindi po kasi totoo yung sinasabi niya, sir. Totoo. Ito sir, may text po kami dito kasi. Hindi ako nagtatanong sa text mo. Doon sa date ng case conference na sinabi ng instruction ni Umipig. Anong date yon? Kayong dalawa, anong date? August 3 po, sir. August 3. Yung sa'yo, August 10. Sir, madali po nang gawa ng case, yung date na yan, ng case conference na yan. Hindi ko sinungaling itong dalawa. Ha? Anong araw yung case conference nyo? August 2, Your Honor. August 3. Ito sir, basahin ko po yung laman po ng text po namin, ni si OP. Para Ano po, text? Ano? yung text po sa akin ni si OP, sir. Hindi ako nagtatanong sa text. Ang tanong ko yung conference. Kung saan binigyan ka ng instruction. Verbally. Doon sa conference. Bakit mo ko bigyan ng text? Sir, ito po kasi ang pinaya na wala pong ganun instruction. Instruction. Sinabi na nga itong dalawa. Tatlo na nga sila nagsabi. Ano, ginagago mo kami dito? Hindi po. Akala mo magaling ka ng investigador? Hindi po, sir, hindi po, hindi po. Damn it. Hindi po, hindi po. Ha? To move in contempt, Police Captain Juanito Arabejo. Any objections? Hearing none. Captain Juanito Arabejo is hereby cited in contempt. So ordered. Usa. Mamaya, pagkatapos ito, dalhin nyo sa baba yan. Alam mo, napapagod ako sa kakasite in contempt nitong mga pulis pa. Mga kabaro ko pa. Bakit ganun na kayo magsinungaling? Bakit kung kailan merong crucial na operation, very crucial yun ang presensya ng body-worn camera, saka pa nalubat. 9 o'clock inisyo, pagka 1 o'clock, ubos na yung battery. Ang hatol, dismissal from the police service para kina Police Captains Mark Joseph Carpio at Luisito de la Cruz dahil sa grave neglect of duty. Tanggal din sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeants Antonio Bugayong Jr., Malakas yung ebidensya against them for violation of the police operational procedures, specifically yung hindi paggamit ng mga body-worn cameras, and of course yung pag-observe ng force continuum on the use of excessive force, and pinaka malala dito is yung pag-iwan nila dun sa katawan nung biktima, si Gerald, sa tubig ng matagal.